Welcome to Yalong Moto. Mag-unbox tayo ng SEC Moto Supply rear paddock. Bali, in-order ko to sa Shopee. Siyempre sa Shopee meron tayong mga discounts dyan dahil merong mga free shipping voucher, shop voucher, meron din tayong Shopee platform voucher. Bali, pangalawang order ko na to dahil yung nauna may mga damage siya, may mga sugat. So, kailangan kong ibalik. At ayun, okay naman, maganda naman yung process ng return nila. Yun nga lang, medyo abala sa'yo dahil kailangan mong maghatid ng parcel sa warehouse, no? Which is sa case ko, mga 30 minutes mula sa bahay. So, pagka bumibili kayo ng mga ganitong paddock, kailangan nyo i-check kung may naka-expose ba na bakal dahil powder-coated ito, no? Kung may naka-expose, yun yung pagmumulan ng kalawang. Tapos maliban doon, kailangan nyo i-check yung mga gulong, yung mga caster wheels. Dapat yung mga bearing niyan, smooth ang ikot. Dapat maganda yung galaw niya dahil pagka may bike na yan, sobrang hirap i-manage. Kumbaga, pag tinutulak mo, kung damage ang caster wheel, ay mahihirapan ka talaga. So ayan, ito okay naman siya, no? Maganda naman yung hagod, tapos yung mga mismong gulong, okay naman. Tapos yung mga accessory, meron tong dalawang adapters. Meron siyang L-type, saka meron siyang hooks for the bobbin, no? Tapos maliban dun sa mga adapters, meron din siyang wrench, spanner wrench. Yung spanner wrench na yan, ginagamit yan sa maintenance dun sa mga caster wheels kasi kailangan manipis na dun. So ito yung quality na makukuha mo. Yung quality is sakto lang, hindi siya ganun ka top of the line, pero maganda naman yung build quality kumpara dun sa binayad mo, no? Okay naman na, sakto siya. Wala naman akong complaint dun sa quality. Saka ang kinagandaan nito, rubbers ang kanyang mga gulong, no? Hindi yan gagasgas na mga glossy tiles kagaya ng tiles ko. So, ayan, ito yung mga adapters na meron tayo. Ito yung hooks for the bobbin. Pagkahawak mo siya, yung quality, masasabi mo na sakto lang. Yung pagkabakal niya, masasabi mo na hindi ito yung pinakamatigas na bakal na pwede para sa mga adapter. Pero okay na din. Sakto lang. At naniniwala naman ako na engineered itong item na to dahil kahit papano, branded naman to. So, meron din ito yung tool na sinasabi ko, which is manipis dahil manipis lang ang pwedeng pumasok doon. Tapos, ito yung mga L-type na adapters. May rubber ito, no? So, safe ang swing arm nyo dito at ito din ang una natin gagamitin. So napansin ko lang parang gamit na ito or baka tinesting sa factory dahil may marka ayun sa loob. Kasi yung una kong nakuha, yung unang pinadala sa akin, smooth na smooth talaga yung rubber niya. As in, bagong-bago. Ito parang hindi ko alam kung anong nangyari. Pero wala namang complaint dito, no? Talagang magkakaganyan yan pagka ginamit mo. So ayun yung mga adapters. Nga pala, ito foldable itong paddock na to, no? Kung i-store mo to or itatago mo sa medyo masikip na lugar, maganda kasi natutupi siya. Yun nga lang, yung iba kasi ayaw nila yung ganito kasi parang yung weight ng bike nakasalalay dun sa pin. Ayan, yung pin na ilalagay ko dyan. So kung naputol yun, baka tendency babagsak yung bike. Pero panigurado, safety naman yan, tested yan. Kahit na gawang China ito, kahit papano may R&D yan or yung research and development. So ilalagay ko na yung L-type shape kasi ito yung first na makakagamit ako ng paddock. Wala pang mga bobbin nitong bike ko, no? So ito muna, tapos pagka na-stand ko na, doon ko i-install yung bobbin na meron ako. Mga parts ko nandito na eh. So ayan, smooth naman ang galaw niya, satisfied naman ako. At ayun, safety siya para sa akin. Basta siguro wag mo lang sasakyan yung bike. So ayun, paniguraduhin i-check nyo yung mga gulong at saka walang nabakbak na pintura pag na-receive nyo na yung sa inyo kung bibili kayo ng ganito. Don't forget to like and subscribe or follow. Thank you.